Panginoon, ang iyong kabutihan at katapatan. Kaya wala po kaming may babalik sa inyo kundi ang papuri at pasasalamat sa lahat-lahat ng ito. Kaya ngayong sandaling ito sa aming pagtitipon muli, manguna po kayo sa aming Panginoon. Samahan niyo po kami ng iyong Espiritu sapagkat wala po kami magagawa kung wala po ang inyong pagsama at ang inyong pangunguna. Hayaan niyo po na anuman ang aming anuman ang mga hadlang at balakid sa aming puso ngayong gabing ito, pawiin niyo po, Panginoon. Linisin at patawarin niyo po kami sa lahat ng aming nagagawang mga kasalanan. At maging dapatin niyo po kami sa inyong mga salita, Panginoon, sapagkat wala po kaming magagawa kung wala po ang inyong habag at biyaya. Pagpalain niyo po ang mga salita ninyo, magpatuloy itong magbigay sa amin ng buhay, lakas, at katugunan sa aming mga pangangailangan. Sa kabila ng mga napagdadaanan naming mga trials or sufferings, kayo po, Panginoon, ay may plano, layunin upang kami, Panginoon, ay makalakad at mapalapit sa inyo at lalo pang tumatag ang aming pananampalataya. Ang lahat po ng ito, Panginoon, ay aming pong samudalangin sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Our Bible in the letter of Saint Peter chapter 5 verse 9. Chapter 5 verse 9 to 10. So, kung makita niyo po dyan, 1 Peter, yan. 1 Peter chapter 5 verse 9 to 10. 2 verses po ng 1 Peter chapter 5 verse 9 to 10. Ang sabi rito, resist him, standing firm in the faith, because you know that the family of believers throughout the world is undergoing the same kind of sufferings. And the God of all grace who called you to His eternal glory in Christ, after you have suffered a little while, will Himself restore you and make you strong, firm, and steadfast. Sa Tagalog, pagkatapos ninyo magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kagalingan, katatagan at lakas ng loob at isang pundasyong di matitinag. Siya ang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kasama ni Kristo. Ating purihin, pasalamatan natin ang Panginoon, ang mga brothers and sisters. At katatapos pa lamang po natin sa Lenten season at yung Holy Week noong nakaraang linggo. At ngayon, back to our normal routine of our spiritual life. Kaya gaano man karami ang mga pinagdadaanan natin ng mga trials, sufferings, circumstances, that is part of our Christian life. Yan po ang sabi yan sa 1 Peter 9 to 10. Na bahagi ito ng ating mga pamumuhay bilang Christian. Ang pagkabanggit po dyan sa verse 9 ni Peter is sabi niya, magpakatatag daw po tayo pagkatapos ninyong magtiis sa loob ng maikling panahon. That's the word suffering. Sabi niya, stand firm in the faith because you know that the family of believers throughout the world is undergoing the same kind of suffering. Hindi lamang po tayo kung iniisip nyo na tayo lang ang nakakaranas ng mga problem, troubles, or sufferings, nagkakamali po tayo. All over the world, kung saan mayroong mga Christians, mga believers, followers ng Panginoon, what we have experienced is the same that they have experienced din, mga kapatid. Kaya pareho lang po yan, mga kapatid. Kaya sabi dyan sa verse 10, ang Diyos na tumawag sa atin to His eternal glory in Christ after you have suffered a little while, will Himself restore you and make you strong.
ang mga sufferings sa buhay ng Kristiyano ay meron lang po yung season, meron lang po yung panahon. Kaya ang sabi dyan, a little while. Ano po? At kaya ang ating pag-aaralan po ngayong gabing ito ay why does God allow suffering? Bakit nga po ba pinahihintulutan ng Diyos ang mga suffering sa buhay natin? Mga troubles, problems, even pain, bakit niya pinahihintulutan? Well, mayroon siyang plano at magandang layunin sa buhay natin. At yun ang aalamin natin mga kapatid. Now, why is there suffering in the world? Yan ang unang magandang tanong. Bakit nga ba may mga pagtitiis, mga problema dito sa mundo ito? Pwede bang wala? Well, kung aalamin natin mga kapatid, according to the Bible, sabi ni Job, chapter 14, verse 1, man who is born of woman is of few days are full of trouble. Ang tao daw na pinanganak ng isang babae ay maiksi lamang po ang kanyang buhay at punong-puno po ng troubles. In this world, kaya po mayroon tayong nararanasan na suffering in this world because that is part of life. Life is short and full of trouble. Diba? Minsan, katapos mo lang ng trial, sufferings, pagdating ng sunod na buwan, meron na uli. Tapos akala mo, tuwan-tuwa ka na, salamat, nakaginhawa na rin ako, nakaraos na, pinagpala na ako. Hindi mo alam, without your knowing, darating sandali, oras, magugulat ka, meron na namang trouble. Hindi na uubos, hindi nawawala. Andiyan dyan pa rin. Hindi naman binibilang ng Diyos kung paano tayo nadadapa o natutumba. Alam niya yun. Ang binibilang niya kung ilang beses kang tumatayo pag ikaw ay natutumba sa mga trials and sufferings. Part of life in this world. That's why there is suffering, mga kapatid. Kaya hindi dapat pagtakhan. Part of life. Mayaman, mahirap, nag-aral sa hindi, may trouble pa rin mga kapatid. Meron pa rin sufferings. God is not the creator of evil and sufferings. Hindi po siya ang may akda o may gawa. Hindi po sa kanya galing. Life ought to come with a list of side effects. Ang buhay natin, may kaakibat talaga ng mga epekto. Siyempre, nandito tayo, kapag, di ba, meron nga sinasabi sa science na if there is a cause, there is an effect. If there is an effect, there is a cause. Yan ang niyan mga kapatid, no? Ang stand. Pag merong cause, may effect, and may effect, meron ding mga cause. Kaya hindi mo maitatanggi yan mga kapatid. No? Kahit ang mga bata na bagong panganak pa lamang, makikita ninyo, ay makakaranas na kagad siya ng sakit or bacteria. Kaya nagsasuffer yung mga bata. Di lalo na habang nag-grow ka o tumatanda ka, kasama na rin po yun sa parte ng buhay. No? Sa adventure. No? Kasama sa buhay natin yon. Excitement, joy, sa kabila ng lahat niyan, there are side effects pag tayo po ay nandito sa mundong ito mga kapatid. But God is not the creator of evil and suffering. Hindi galing sa kanya mga kapatid. No? There is side effect while we are in this world. Isa-isa po mga kapatid. There is illness. No? May mga sakit, pang-aabuso. Minsan nandyan yung mga broken relationship, betrayal. Nandyan din yung mga kalungkutan o kawalan, injuries. No? At matindi, disappointment. Marami sa atin na di-disappoint. That is all the side effects, mga kapatid. Heartache. No? Ikaw ay bigo. Magkaroon ka ng pain, crime, and death. These are all the side effects na mapapansin natin in this world habang tayo po ay nabubuhay. But God is not the creator of evil. God, mga kapatid, na isa-isa ko na. And then, God is not the creator of evil and suffering.
Sabi doon sa Genesis chapter 1 verse 31 says, God saw all that He had made and it was very good. Sa creation, pag nang ang Diyos ay lumilikha, habang nililikha niya ang mundong ito, mga kapatid, every time God creates, pagdating doon sa dulo, sasabihin niya, it was good, it was very good. Ibig sabihin, lahat ng nilikha ng Diyos, magaganda. Ibig sabihin, walang nilikha ang Diyos na masama at evil. Hindi siya author, hindi galing sa Kanya. In fact, sabi po ng 1 John chapter 1 verse 5, this is the message we have heard from Him. Mensahe na aming narinig sa Kanya noon at ngayon ipinapahayag namin sa inyo. We declare to you, God is light, in Him there is no darkness at all. Sa Kanya ay walang kadiliman. Ibig sabihin, walang bakas, ni anino, wala. Because God is light, wala sa Kanya ang kadiliman. Everything is good and everything is light. Maliwanag, malinis. Kaya, kung titignan natin sa Bible, God is not the author of evil and sufferings. If God is not the author of sufferings or pain or evil or even death, where did they come from? Saan ito nagsimula, nanggaling? Kung hindi naman pala sa Kanya. Pintahan uli natin yung sabi ng Genesis chapter 2, verse 15 to 17. Sabi ng Diyos kina Adan at Eva, the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and take care of it. Nilagay sila ng Diyos sa Garden of Eden, no? To work it and take care of it, para pangalagaan nila at ingatan nila ang nilikha ng Diyos na maganda. And the Lord God commanded the man, you are free to eat from any tree in the garden. Binibigyan sila ng freedom, ng kalayaan, na kainin ninyo ang lahat ng bungang kahoy sa paraiso. Pwera lamang sa verse 17, but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for when you eat from it, you will certainly die. May binawal ang Diyos sa sandaling galawin nyo, kainin ninyo yung puno na may good and evil, may bunga ng good and evil, kayo ay mamamatay. God decided to give them, binigyan sila ng Diyos ng kalayaan na magpasya. Pag alam mo ang tama at mali, alam mo ang kasalanan, ang evil at ang good, mga kapatid, binibigyan ka ng Diyos ng freedom na pumili. Ipapakita sa iyo ng Diyos ang good and evil, pero hindi ka niya didiktahan at kokontrolin kung alin ang pipiliin mo sa dalawa. Bibigyan ka niya ng free will. Isa sa pinaka-precious gift na binigay sa atin ng Diyos ay ang kalayaang magpasya at pumili. Yun ang pinakamasarap sa isang relasyon. Yung binibigyan ka ng kalayaang magpasya at pumili. Dahil pag nawala ang freedom mo, ang kalayaan mo, pwedeng sumunod ka, pwedeng makinig at sumunod ka, pero hindi ka masaya. Mga kapatid, kaya diyan mapapansin natin saan ang galing ang evil, saan ang galing ang pain, sufferings, even death. Sabi ng Diyos, for when you eat from it, you will surely die. Kaya yung tao na nilikha ng Diyos na sinless, na immortal, because of disobedience, pumasok ang kasalanan at pumasok na ang corruption, pati kamatayan, evil, sufferings, etc. At alam nyo, saan nagsimula ang paghihirap ni Adan? After na sila ay sumuway sa utos ng Diyos. Kaya sabi ng Diyos sa kanya, mula ngayon, magbubungkal ka na, magtatanim ka na, magpapawis ka, magpapagod ka. Ikaw namang babae, mula ngayon, maghihirap ka sa pag-aasikaso sa pamilya mo at lalo na sa iyong panganganak. So, pumasok na ang lahat ng sufferings. But, nang hindi pa sila pumipili ng ipinagbabawal ng Diyos, everything
is provided by God in the Garden of Eden. No sickness, no pain, no sufferings, no trials. Everything is good. Lahat napakaganda. Ang sarap because wala pang evil. When sin entered because of disobedience, then pain, sufferings, trials, pumasok. Corruption, death and corruption, pumasok. Ibig sabihin, doon nagsimula sa sin and disobedience. Dalawang klase po ng evil na makikita natin sa Bible. Una, yung moral evil. Ang moral evil, ibig sabihin po niyan, is the immorality and pain or sufferings that comes because we choose to be selfish. Nasa pagpili natin yun eh. To be selfish, to be arrogant, uncaring, hateful, and abusive. Pag ano po yung pinipili natin, no? Pinipili natin na hindi tama at mabuti sa pangsarili natin, that's the moral evil. Diba? Binigyan ka ng Diyos ng karapatang pumili, pero dapat piliin mo ang tama at mabuti. But, pag pinairal mo ang hatred, selfishness, arrogant, uncaring, o hateful, then that's the moral evil. Nagkakasala ang isang tao, depende po yun sa kanyang pagpili at kung ang mapipili niya evil. Sabi ng Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Saan pumasok ang moral evil? Sa kasalanan. Nagkasala at hindi naabot ang standard pamantayan ng Diyos. Not only that, meron tayong tinatawag na natural evil. Moral evil is different from natural evil. Natural evil, these are things like bawa mga earthquakes, no? Bawa mga tsunami, mga calamities, no? Na nagiging sanhi ng mga sufferings. Sometimes our sufferings not from our moral immorality or immoral acts natin. But sometimes it comes from natural. Diba? Kita ninyo, ang bansa natin, pamilyar tayo dyan na napakaraming trahedya, storms na dinadaanan ng ating bansa. Hindi katulad sa ibang bansa, konti lang ang kanilang mga tragedy. Sa atin, marami talaga mga kapatid. At dahil doon sa mga tragedy na yon, na hindi mo yung kagagawan, hindi mo yung pinili, hindi mo yung ginusto, pero dumarating. Why? Because this is part of the world. Amen? Bahagi pa rin yan, natural evil. Sa Genesis chapter 3, verse 17 and 18, to Adam, he said, sabi ng Diyos, because you listen to your wife, and eat fruit from the tree about which I command you, you must not eat from it. Cursed is the ground because of you. Sumpain itong lupa dahil sa iyong ginawa. Ibig sabihin, kinurse ng Diyos yung lupa. Ibig sabihin, hindi ka na makakapitas at makakakain kung hindi ka magtatanim. Kailangan magpawis ka, magtanim ka, so para mabuhay ka. At tama. Diba? Pag hindi ka nagtrabaho, hindi ka nagbanat ng buto, hindi ka nagpagod, hindi ka nagpuyat, hindi ka mabubuhay. Bakit? Ngayon, hindi ka naman pwedeng mabuhay ngayon nang naka-steady ka lang. Na wala kang, hindi ka nagbabanat ng buto. Diba? Sa atin, basta may lupa ka, at marunong kang magtanim, mabubuhay ka mga kapatid. Pero pag wala kang lupa, hindi ka pa marunong magtanim, hindi ka pa nagbabanat ng buto, ay mamamatay ka niyan mga kapatid. No? Yan ang ibig po sabihin niya. Now, let me go on mga kapatid. Why does God allow suffering? First, God allows suffering. God uses suffering to draw people toward Christ. Ito pala ang dahilan kung bakit pinapahintulot ng Diyos ang suffering. Tandaan ninyo ha, God is not the author of evil, pain, or sufferings. Pumasok lang yan because He cursed the ground because of sin and disobedience of Adam. Now, tingnan po natin yan. Why does God allow suffering? God uses suffering to draw people toward Christ.
Sabi ng John chapter 6:44, "No one can come to me unless the Father who sent me draws them, and I will raise them up at the last day." Walang makakalapit sa akin maliban ilapit siya ng aking Ama. Nakita ninyo, meron po palang intervention ang Diyos, pamamagitan ng Diyos, kung bakit nakakalapit ang isang makasalanan kay Jesus. Dahil ang Diyos ang nagdadala. Siya po ang unang kumikilos gumagawa. Although nagpipray tayo, nagsosolwing, nag-evangelize, nagsishare para makalapit din sila sa Panginoon. Pero without the moves, the works of the Father, then hindi makakalapit sa Panginoon. Now, ang Panginoon, lahat po ng inaakay niya na makilala siya, mapalapit sa Kanya, mayroong kilos din ng Kanyang Ama. Both of them, the Father and the Son, works together for the salvation of men. Napansin po ninyo, hindi lang ang Panginoon, pati ang Ama. Ibig sabihin, kung ang Diyos ang kumikilos para ang isang tao mapalapit sa Panginoon, gumagamit po siya ng sufferings. Iba yung binigay sa pinapahintulutan. Magkaiba po yun, ha? Iba yung binigay sa pinapahintulutan. God allows, He uses sufferings to draw us to Jesus. Amen? Palakpakan muna natin ang Panginoon. Sabi ko, yung isang philosopher na si Peter Cret, sabi niya, the meaning and purpose of suffering in his story is that it leads to repentance. I don't know kung mauunawaan natin kung bakit may mga taong nagsasuffer ngayon sa panahong ito, kung maunawaan lang nila na yung suffering na yun is not a judgment, but it is the works of God to lead us to repentance. Ano namang kinalaman ng sufferings para sa pagbabalik loob, pagsisisi? Mga kapatid, napakalaki. Kasi kung minsan, pag hindi mo marirealize na nagsasuffer ka, na ito ay pahintulot ng Diyos, hindi mo malalaman kung paano ka babalik at hihingi ng tawad sa Diyos. Naalala niyo po yung prodigal son? Familiars po sa atin. Yung prodigal son dyan, sabi niya, babalik ako sa tahanan ng aking tatay at sasabihin ko, "Father, I have sinned against both heaven and you. And I am no longer worthy of being called your son." Hindi na ako karapat-dapat. Gawin niyo na lang po akong isa sa mga alila ng katulad ng inyong mga katulong. Verse 20, when he realized that his sufferings na nagdadala na sa kanya para bumalik sa kanyang ama, so verse 20, so he returned home. Bumalik siya sa kanyang tatay. At humingi nga siya ng tawad at tinanggap naman siya ng kanyang tatay. You listen. Kung yung batang ito, pagkatapos niyang kunin yung kanyang mana sa kanyang tatay, humiwalay at nagsarili, una hindi niya maintindihan. Ang pinapairal niya yung kaya niya na, magagawa niya na, malaki na siya, may isip na siya, alam niya na ang tama at mabuti. Hindi niya maintindihan kung bakit ayaw munang ibigay sa kanya ng tatay niya. Bakit? Kasi alam ng kanyang tatay na hindi pa siya mature enough para i-handle ang kanyang buhay. But because of free will na binigay ng ama, nagsarili siya at nang maghirap siya, doon siya nakarealize. Alam ng tatay na maghihirap siya at babalik siya. Mga kapatid, sufferings, yung ginagamit ng Diyos para bumalik tayo sa Kanya. Maraming tao pa nagsasuffer, palayo ang lakad. Di ba? Palayo. Bibihira kayo yung nagsasuffer na pag nagsasuffer ay papunta sa Diyos. Kung ang mga tao naiisip, nararamdaman ng sufferings is lead to repentance, to back home, back to the Father, hindi sana punong-puno ang mga prayer meeting. Di ba? Bakit ang kukunti ng mga prayer meeting, ang kukunti mga nagsisimba, hindi lahat? Kasi nga, hindi nila nararamdaman na yung sufferings ginagamit ng Diyos para dalhin tayo papalapit sa Kanya. Pag lagi kang masaya, wala kang problema, wala kang sakit, ang dami mong pera, ang laki ng sweldo mo,
Oh, ang ganda ng mga gamit mo, hindi mo nararamdaman yung pain, trouble, and sufferings, hindi ka napapalapit sa Diyos. Bakit? Kasi nag-i-enjoy ka doon sa mga material na bagay. Sometimes, gagawin ng Diyos, hindi mo ako maramdaman ha? O sige, paghihirapin kita. Pahintulot ko sa iyo ang trials. Pag dumating yung trials, kung ang iniisip mo na yung lahat ng happiness and joy galing sa material things and pleasures, sana maiisip mo rin, ba't kaya ako nagsasuffer? Siguro tinuturuan ako ng Diyos na lumapit sa Kanya. Amen? Alapakan natin yung Panginoon. Suffering brings repentance. Sabi naman po ng isang author din na si C.S. Lewis. Sabi po ni C.S. Lewis, sabi niya, God whisper to us in our pleasures. Speaks in our conscience. Shouts in our pains. It is His megaphone to rouse to a deaf word. Ang Diyos pala bumubulong sa atin. Sa ating alin, mga kasiyahan. Pag masayang-masaya tayo, bumubulong siya. Wag kang masyadong masaya dahil bukas malulungkot ka rin. Nagsasalita siya sa budhin natin sa conscience eh. Di ba? Sabi daw natin, ang conscience tells us the truth. Ang conscience ang nagsasabi kung tama ka o mali. Pwede mong i-ignore yung mali, pwede mong i-ignore yung tama at pagkatapos sundin mo yung mali. Pero, yung mga gumagawa ng mali, don't tell me na wala silang conscience. Meron silang conscience, kaya nga lang, hindi lang nila sinunod. Ang Diyos nagsasalita sa ating conscience. Sumisigaw siya sa ating mga sufferings. He shouts in our pains, in our sufferings. Napakabingin naman natin kung nagsasuffer na tayo, hindi mo nararamdaman na nangungusap na ang Diyos sa sufferings. Lalo na, gumagamit na siya ng megaphone. Gumagamit na siya ng megaphone para alin, pukawin, to arouse ang ating pagkabingi sa mundo. Diba? Minsan, kailangan kang bulabugin ng Diyos para lamang yung pagkabingi mo sa mundo. Nakakabingi kasi yung mundo. Amen? Pag nabingi ka na sa mundo, hindi mo na maramdaman ng Panginoon. Kaya ang gagawin ng Diyos, kakalampagin ka niya, gagamit siya ng microphone o kaya speaker para tapatan yung ingay ng mundo. Amen? Pangalawa, why does God allow suffering? Pangalawa, God uses sufferings to sharpen our character. Pag tayo po ay nagpe-prayer, hindi po after ang Diyos sa prayer natin, sa mga hinihingi natin, kung yan po ay material, or physical, or financial, mga kapatid, He is after in our character. Binabalansi po ng Diyos yun. Hindi mahirap sa Kanya na sagutin tayo at tugunin tayo sa pangangailangan nating material or physical. Kaya ng Panginoon yun, hindi mahirap sa Kanya yun. Napakadali lang sa Kanya yun. Kung napakadali lang sa Kanya, yung pinag-pray, hinihingi natin dahil kung yung mundo ngang ito, nalikha niya eh. No? Yung pa kayang maliliit lang na bagay sa Kanya yung hinihingi natin. Bakit hindi minsan niya tinutugon? Kasi ang Diyos, pag humihingi tayo sa Kanya, pinifilter niya eh. Alam niyo yung filter? Pag nagkakape kayo, no, yung nagtsatsaa, may mga filter po yan. Sinasala niya. Parang sinasabi ng Diyos, nagdarasal ka, parang sasagot ang Diyos, hindi mo man naririnig. Nagdarasal ka, pero hindi mo man naririnig, parang sinasabi niya sa'yo, is that what you really need? Lord, bigyan niyo po ako ng trabaho. Yan ba trabaho ba talaga ang hinihingi mo? O baka naman gusto mong ako muna magtrabaho sa iyo. Di ba? Amen? Nandiyan ba kayo? Yes. Maaaring gano'n eh.
Humihingi ka na ng trabaho, yung problema naman yung karakter mo. Kung sasakaling magkaroon ka ng trabaho at ang karakter mo hindi pa nasa-sharpen, palagay ko hindi ka rin magpa-prosper sa trabaho. Baka 2 buwan, 3 buwan, suspendido ka na, terminate ka na. Bakit? Banggain mo ba naman yung employer mo? Diba? Mga ganung bagay, mga kapatid. Romans 5, chapter 5, verse 3 to 5. Not only so, but we also glory in our sufferings. We also glory in our suffering. Why? Because we know that suffering produces perseverance. Yung mga pagtitiis pala natin, nagdadala pala ng pagtsatsaga. Kaya yung mga taong nagsuffer at napagtagumpayan nila, sila po yung mga matsatsaga. Alam niyo po yung mga bugnutin at walang pasensya, sila po yung hindi nakaranas ng sufferings. Kaya pag may trials, temptation, madali na silang bumigay. Bakit? Hindi kasi na-sharpen. Perseverance. That sufferings produces perseverance. Perseverance produces character. And character produces hope. Magkakadugtong. Perseverance, character, and hope. Abansin po ninyo, pag tayo po ay nagiging magtiyaga, gumaganda yung ating character. At yung character natin, nagkakaroon na tayo ng hope. And hope does not put us to shame. Yung pag-asa natin, hindi tayo dadalhin sa kahiyaan because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Mga kapatid, ginagamit ng Diyos ang sufferings to help His children become more like Jesus. That's the purpose. Kaya po pala tayo nagsasuffer, ginagamit ng Panginoon para matulad tayo sa Panginoon. Yes? Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Ano ang saying? Old saying says, no pain, no gain. Tama, di ba? Totoo yan. No pain, no gain. Lalo na po doon sa mga nag-workout, nag-gym. Hindi ka makakagain ng isang sexy body. Hindi ka makakagain ng saktong timbang. Sakto ang BP. Sakto ang good health unless na ikaw muna ay mahirapan o masaktan o magtiis. Part of life. Ang improvements in our character, our virtue, our wisdom usually come through a process involving sacrifice, difficulty, or trials, or sufferings, or even pain. Kasama po yun para ma-improve tayo, mga kapatid. Hindi ka lalago, hindi ka i-improve, hindi ka mag-grow, hindi ka magiging stronger unless na dumaan ka muna sa mga pain. No pain, no gain, mga kapatid. No? If you want to be healthy, complete, and stronger, then pagdadaanan mo talaga yan. Kasama po yan, mga kapatid. Proseso po. That's how we learn and mature and grow. Lahat po ng nagmamature, nag-grow sa kanilang spiritual life, even in our physical life, may mga proseso po silang pinagdaanan. There could be no such thing as courage or strength or power, even power in this world without a risk. Lahat yan may risk. Kaya dapat harapin mo lang, pagtiisan mo, pagtiyagaan mo. Magandang example dito si Jesus. The life of Jesus habang nandito siya sa mundong ito. Sabi ng Hebrews 5, chapter 5, verse 7 and 8. During the days of Jesus' life on earth, He offered up prayers and petitions with fervent cries and tears. Kita nyo? With fervent cries and tears. Na merong pagsisikap, pag-iyak, to the one who could save him from death. Pinag-pray niya po yun na hindi siya mamatay. Huwag siyang dadaan doon sa saro ng paghihirap, yung papasanin niya yung cross, na mamamatay siya. Kasi hindi niya kaya, nagmamakaawa siya sa Ama, umiiyak siya. Sabi dyan ng verse 7. And verse 8,
son though he was, bagamat siya ay anak ng Diyos, he learned obedience from what he suffered. Natuto po siyang sumunod mula sa kung ano ang kanyang pinaghirapan o pinagtiisan. Even Jesus, he suffered. Naging masunurin nga lang siya, mga kapatid. Hindi niya sinuway ang Ama, hindi niya sinuway ang Diyos. Pinakita niyang pagtitiis at pagtsatsaga. Siya na po na anak ng Diyos, nag-suffer, pero naging obedient siya. At siya po ay nag-suffer. Eh di, lalo na rin tayo ng mga sumusunod sa Panginoon. O si Jesus na nag-suffer, di tayo pa kaya? Pag hindi po tayo nagsasuffer, just like Jesus, ang buhay po natin ay malayong-malayo sa Diyos. Hindi tayo magmamana ng kanyang mga promises. Part of life. Why does God allow sufferings? Mga kapatid, eksakto. He uses suffering to sharpen our character. Napakahalaga talaga ng sufferings. Without it, hindi ka masishape, hindi ka mag-grow, hindi ka magmamature, hindi ka magiging isang mabuting Kristiyano. Minsan ang Diyos, ito pang hindi minsan natin maiintindihan. Ang gusto natin sa mga kaibigan, kasamahan, mga kapatiran natin, ang gusto natin yung lagi tayong sinasabihan, ang ganda mo, bait mo, uy, gumaganda ka ngayon sa sexy ka, uy, bless na pinagpapala ka. Ayaw natin makarinig ng mga correction, reviews, at pagtutubi. Bakit? Kasi masakit eh. Hindi natin alam na ang Diyos, para maituwid ka, correct ka, ma-sharpen ka niya, pati ang iyong character, magpapadala siya ng mga malalapit na tao, kaibigan mo, sa buhay mo, para ikaw ay ma-irritate, ma-annoyed ka, magaspangan ka. Hindi magpapadala ang Diyos ng nakakainis sa buhay mo kung hindi ka rin nakakainis. Paano ba kumikinis ang isang magaspang na bagay? Sa magaspang ding na bagay, ang Diyos ay nagpapadala ng sandpaper ministry. Tingnan nyo, tinatapatan tayo ng Diyos. Ang yabang-yabang mo, tatapatan ka rin ng Diyos ng mayabang. Para alin? Para bumaba ka. Kasi sabi mo, mas mayabang to sa akin, hindi ko kaya. Bababa na lang ako. Diba? Mas matigas ito sa akin, hindi ko kaya. Lalambot na lang ako. Parang ganun yun eh. Nasa-sharpen tayo, nakikinis tayo kapag mas magaspang yung kaharap natin. Pag pinagkaskas nyo yung dalawang magaspang, sino ang kikinis? Sinong dalawa? Yung kagaspangan nilang dalawa, pag nagkikinis, pag nagbabanggaan na yun, syempre may friction. Habang nagbabanggaan, nagkikiskisan yung dalawang yun, both side, kikinis yan. Napansin po ninyo? Pag nire-review ka, kinukorek ka, tinutuwid ka ng mga taong hindi mo gusto, ang hindi mo alam, yung nagtutuwid sa'yo, nakakatulong din sa kanya. Both benefits. Nagkakaroon ng benefits, mga kapatid. Yung nagko-correct, at yung kinokorek, at yung nagko-correct. Kaya, tanggapin po natin pag merong ganun. Magkaiba naman po kasi yung critical, yung criticism, yung pagiging critical, yung pagiging kritiko. Magkaiba yun eh. Kasi being critics is being judgmental ka na nun eh. Pero kung talagang tinutuwid ka, dahil may nakikitang hindi tama at mabuti sa'yo, itinatama ka, tanggapin mo. Bakit? Huwag kang maiinis, huwag kang magagalit. Tanggapin mo, bakit? Baka ginagamit ito ng Diyos sa akin. Di ba? Baka instrumento ito ng Diyos sa akin. Kapag alam mo na instrumento at ginagamit siya ng Diyos, salit pagpapasalamat ka, salamat siya, kinurik mo ko, tinubig mo ko. Magkaiba po yung pagiging critical sa pagiging pagkokorek o pagtutuwid ng may pag-ibig at pagmamahal. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Why does God allow sufferings? Pangatlo, God uses suffering to lovingly discipline His children.
para disiplinahin ang kanyang mga anak. Ginagamit niya sufferings to lovingly, may pagmamahal na pagdidisiplina sa kanyang mga anak. Sabi ng Hebrews chapter 12 verse 9 to 11, Moreover, we have all had human fathers. Tama, meron tayong physical fathers. Mga parents natin, they are our physical parents. Who discipline us, no? Tingnan nyo ha? Who discipline us and we respected them for it. Na ating pong ginagalang at sinusunod. Gasino pa kaya? How much more should we submit to the Father of Spirit and live? Kung meron pala tayong parents na nagdidisiplina sa atin, sa physical, meron din po tayong spiritual father na ating Diyos na nagdidisiplina rin din sa atin. Nakita ninyo ha? Kaya pala ang Diyos, ganyan niya tayo kamahal, kaya niya tayo dinidisiplina. Verse 10, they discipline us for a little while as they thought best. Dinidisiplina tayo ng ating mga parents, physical parents natin, sa pag-aakala nila na yun ang mabuti. But God disciplined us for our good in order that we may share in His holiness. Ang purpose pala, kung bakit tayo dinidisiplina ng ating mga parents, para maging responsible at mabuti tayong mga anak. Pero sa Diyos, dinidisiplina niya tayo para sa ating ikabubuti, para tayo po ay makabahagi ng kanyang kabanalan. Tingnan niyo, napakaganda ng purpose ng Ama kung bakit niya tayo dinidisiplin. Ang mga sufferings na nararanasan natin, pang-disiplina pala yun ng Diyos. Ang Diyos, pag nagdidisiplina, hindi katulad ng parents. Ang parents natin gumagamit ng patpat, ng kawayan, ng pamano, ng walis tambo, ng sinturon. Ang Diyos, pag didisiplinahin ka niya, hindi siya gagamit ng patpat, ng walis tambo, sinturon. Magugulat ka naman, may pumapalo sa'yo, hindi mo nakikita. Di ba? Hindi ganun ang Diyos. Paano gagamitin ng Diyos ang disiplin? Ayan. Una, mababaon ka sa utang. Pangalawa, mag-aaway kayo ng asawa mo at ang pag-aaway na yun, baka mauwi sa paghihiwalay. Pangatlo, pwedeng magkasakit ka. Pangapat, pwedeng magkaroon ka ng kaaway. Ang ganda-ganda ng buhay mo, nagkaroon ka ng kaaway. Panglima, hindi ka na makatulog. Hindi ka na mapayapa. Panganim, mga kapatid, pinakamabigat sa lahat, kung minsan nararanasan mo, parang wala nang nagmamahal, nagmamalasakit at gustong dumamay sa'yo. Yung being lonely and alone, napakahirap na po niyan mga kapatid. No? Kahit marami kang pera at gamit, kung damang-dama mo, nag-iisa ka na lang at wala nang dumadamay at wala nang nakikitungo, nakikisama sa'yo, napakahirap. God uses discipline us for our good in order that we may share His holiness. That's the purpose. Ang mga parents natin gusto lang tayo maging responsible at mabuting anak. Pero ang Diyos, ang gusto niya, maging katulad Kanya. Diba? Kita ninyo, ang napakataas ng layunin ng Diyos. Verse 11, let us read in the verse chapter 12. No discipline seems pleasant at that time. Wala daw pong pagtutuwid na maginhawa, magaang sa mga panahon o sandali, pero masakit, painful. Magsasuffer ka talaga. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. Tingnan niyo, pag tayo po ay naituwid, naikorek ng mga trials and sufferings, sabing ganon, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained it. Mag-aani ka daw ng isang matuwid na buhay, kapayapaan sa lahat ng mga dumaan at na-train dito. Minsan ang blessing, gustong pumasok na sa pintuan ng bahay mo, kaya nga lang hindi makapasok. Nandun lang sa labas. Kahit bukas na yung pintuan mo, ayaw pa rin pumasok ng blessing. Bakit? Kasi yung nasa loob, hindi pa matuwid.
Papasok lang yung harvest of righteousness, peace, or even joy kapag yung nasa loob ay nahubog na ituwid na. Kaya napakahalaga eh. Sabi nyo, bakit kaya ako tinutugon ni Lord? Ang tagal-tagal ko ng pray, bakit hindi pa rin dumarating? Ano kayong problema ko? Kung nagtatanong ka ng ganon, maaring ito lang ang problema. Kaya hindi ka makakuha ng harvest, ng blessing mula sa Lord. Bakit? Kasi hindi ka nagpapatuwid at ayaw mong tanggapin ang pagtutuwid. Kaya ang third step natin, mga kapatid, He uses sufferings to lovingly discipline His children. Masakit daw. Pagkatapos naman ng sakit na yon, kung may kapalit naman na blessing, tanggapin mo. Yung iba nasasaktan, ayaw nila tanggapin, kaya hindi nila matanggap ang blessing. O diba? Kung ang Diyos ang nananakit, siya rin ang nagpapaginhawa at nagbibigay ng kaginhawaan. God uses discipline so that we do not go astray. Para hindi tayo maligaw. Discipline is not punishment. Tatandaan niyo po. Pag tayo po ay nagsasaper dahil ginagamit pala yun ng Diyos ng pang-discipline, mga kapatid, hindi po yun punishment. Ang punishment po ay sa evil, sa mga rebellion. Hindi niya anak. Ang Diyos, hindi niya pwedeng i-punish sa kanyang mga anak. Ang pwede niya lang gawin sa kanyang mga anak, i-correct, ituwid. Amen, mga kapatid? Ang parusa ay kabayaran para sa ating mga maling gawain ng nakaraan. Ang disiplina ay pagmamahal na paraan upang itama natin ang pag-uugali ng isang tao upang ang kanilang kinabukasan ay maging mas mabuti para sa kanila. Merong purpose in the future para hindi ka na maligaw. Kung may mga taong naliligaw ngayon, isa lang ang dahilan niyan. Maaaring hindi sila nahubog na disiplina, kaya nagkaligaw-ligaw sila. Yung pangalawa kong anak, si Sam, pangalawa po yun. Ang eldest ko kasi babae. Si Sam ngayon ay isa siyang civil engineer. Nang lagi ako nasa mission, laging nagte-text, nagpo-call ang sister wife ko. Kasi nung high school siya, laging sakit ng ulo ng misis ko dahil alas 11 na ng gabi, alas 12 na, wala pa yung anak namin. Sinusundo niya pa doon sa computer. At kung minsan siya na lang ang natitira doon sa kakadota-dota. Sa kakadota-dota. Hindi lang yun, marami pang iba. One time, wala na ako sa mission. Ganun pa rin ang nirereklamo ng sister wife. Ang ginawa ko, pinasok ko yung anak ko sa loob ng kwarto, kaming dalawa lang. Hinubod ko ang aking sinturon. Pinalo ko ng pinalo hanggang sa naputol yung sinturon. Nilak ko, walang makapasok, mga kapatid, pati ni wife ko, walang makapasok. Pagkatapos ng ginawa kong pagpalo, dilatay-latay siya ngayon. Mula noon, hindi na umuli. Hindi ko naman papatayin. Patitikinin ko lang. Patitikinin ko lang yung pain, yung sakit, yung hapdik. Mula noon, nagtino. Nagdiretso ng lakad. Hindi na niligaw. Mula noon, hindi na sinusundo dun sa computer, etc. Kung ano pa mga ano. Nagtino. Ayun, pinagpala, gumanda ang kanyang buhay. Mga kapatid, hindi masakit. Hindi masama ang pagpalo. Huwag mo lang patayin. Pirahan mo ng buhay. Kasama po yun mga kapatid. Kasama po yun. God uses discipline so that we might learn the right path to take. Kasama po yun. Kailangan yan mga kapatid. Ginagamit ng Diyos ang disiplina sa buhay ng kanyang mga anak ng may pagmamahal so that we learn the right path to take. Sabi ng Proverbs, in the road of righteousness is life. Sa daan ng may katuwiran ng matuwid ay may buhay. But the way of the evildoer goes to death. Yung daan daw na nilalakaran ng masama ay papunta sa kamatayan. Yung doon sa matuwid
ay papunta sa buhay. Pansin po ninyo. Napakaganda po nito. The worst thing you can do as a parent would be not to correct your child when he or she goes astray. Kaya, pag tinutuwid natin sila, na katulad ng Diyos na pagtutuwid sa atin, hindi gaganda ang buhay natin. Kaya mga kapatid, ipagpasalamat mo sa Diyos pag may sufferings kayo. Bakit? Instrumento ng kanyang pagtutuwid para gumanda, bumuti ang buhay mo. Ang last one, bago tayo tumayo, where they strengthen the believers. Sino po ito? Ang mga alagad po ng Panginoon. Where they strengthen the believers, they encourage them to continue in the faith. Magpatuloy lang. Pinalakas nila ang mga mananampalataya at tinuruan na magpatuloy sa pananampalataya. Pinaalalahanan, reminding them that we must suffer many hardship to enter the kingdom of God. Sino gusto pumasok sa kaharian ng Diyos? Palagay ko lahat gusto. Pero pag pumasok daw tayo doon, sabi gano'n, we must suffer. Kailangan pa nating mag-suffer. But don't worry, why God does allow sufferings? Nakita niyo na po yung tatlong step na binanggit natin. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Ang purpose niya, hindi tayo maligaw, mapunta sa impyerno, mapunta sa kadiliman, kundi mapunta sa kanyang kingdom. Pero, Lord, gusto ko pumasok sa inyong kingdom. Pwede bang walang sufferings? Hindi pwede. That's part of our Christian life. But don't worry. Ang Diyos, pag nagsasuffer tayo, may pangako siya. Hindi kanya iiwan at pababayaan. Let us all stand. Tayo na po tayo dahil hindi ko na pwede sa harapan ko. Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Dakilang Ama, maraming salamat po sa mga salitang nagbibigay sa amin ng inspirasyon na magpatuloy. And in spite of so many trials and sufferings na pinagdadaanan namin, thank you, Lord, pinakita niyo sa amin that you are not the author of pain, even in this world, in even sufferings. These are the cause of our fall. The fall of man, the fall of our first parents. Then, when sin enter, Panginoon, then trials, suffering, pains, troubles, even sickness and disease and sufferings follows. Panginoon, dala ito ng aming pagkalayo. Hindi pakikinig, pagtanggap sa inyo. But, ginagamit niyo po itong instrumento para makabalik kami sa inyo. Para ma-realize namin, Panginoon, na kung wala po kayo sa buhay namin, hindi namin makakaya, hindi namin magagawa. Totoo, Panginoon, na mahal niyo kami kung bakit kami nasasaktan sa mga sufferings ay para ma-sharpen kami at ma-correct kami, hindi kami mapariwara, hindi kami mapalayo, hindi kami mahukuman, Panginoon. Bagkos makapasok kami sa inyong kaharian, ma-welcome niyo kami at makarinig kami ng good and faithful servant, come and enter and share the joy of your Master. Panginoon, pagpalain niyo po lahat ng prayers namin ngayong gabi. Ang aming trabaho, ang aming family, ang aming paglilingkod, ang aming mga kahilingan, materially, physically, and spiritually. Kayo po, Panginoon, ang makakatugon lamang. At binibigay niyo ito sa amin, Panginoon, sa panahon na kailangan namin at kalooban ninyo para sa amin. If it is not your will, pinifilter po ninyo, Panginoon. At if it is not your will, pinadadaan niyo po kami sa mga discipline para maituwid kami. Dahil pag kami po ay tama na ang aming lakad, ng aming paan, ng aming buhay, ng aming attitude, ng aming character, hindi na po mahirap para kami ay pagpalain, Panginoon. We will reap the harvest of righteousness, peace, joy, and blessings. Salamat ng marami. Pagpalain niyo pong lahat ng ito sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Good night.